Nagising si Jinwoo sa loob ng isang ospital. Nakita niya na buo pa rin ang kanyang kamay. Ngunit malinaw sa kanyang alaala na naputol ito, kasama na rin ang kanyang paa. Kailangan niya ng kumpirmasyon, kaya kahit natatakot ay mabilis niyang tinanggal ang kumot. Ngunit nagtataka siya kung bakit buo pa rin ito at parang walang nangyari. Iniisip niya ngayon kung panaginip lang ba ang lahat. Pumasok ang dalawang hunter sa kwarto ni Jinwoo. Nagpakilala sila na mula sa surveillance team ng Hunter Association, at siya ay si Manager Jin Chul. Sinabi niya na 3 araw na ang nakaraan nang isinugod siya rito sa ospital. Tinanong ni Jinwoo kung may balita sila tungkol kay Jo-hee at Leader Song. Sinabi ni Jin Chul na nagkatrauma si Jo-hee at sumasailalim ngayon sa pangangalaga ng mga psychiatrist. Naputol naman ang braso ng kanilang party leader, kaya malaki ang posibilidad na magretiro na ito sa pagiging hunter. Sinabi ni Jin Chul na pumasok agad ang rescue team nang humingi ng tulong ang mga unang nakaligtas. Ngunit pagdating nila sa loob ay wala na silang naabutang mga rebulto at nakita na lang siya na nakabulagtas sa lupa. Dahil dito marami ang nagtataka kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Ngunit naniniwala si Jin Chul na totoo ang testimonya ng mga survivors. Dahil tumutugma ang lahat ng kanilang sinasabi base sa mga nakitang pinsala sa katawan ng mga namatay nilang kagrupo. Sinabi ni Manager Jin Chul na may isa lang na gumugulo sa kanyang isip. Nagtataka siya kung paano nakaligtas sa ganitong senaryo ang pinakamahinang hunter. Kaya tinanong niya si Jinwoo kung nagkaroon ba siya ng pangalawang awakening. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito. Dahil ang pangalawang awakening ay nangangahulugang tumaas ang kanyang rank. Sinabi ni Manager Jin Chul na ilagay niya sa device ang kanyang kamay. Sinusukat ng device na ito ang mana at kakayahan ng isang hunter. Ngunit nang inilagay ni Jinwoo ang kanyang kamay ay nag-register lang ito ng 10 puntos. Excited na tinanong ni Jinwoo kung ano na ang kanyang rank ngayon. Hindi siya sinagot ni Jin Chul at nagpaalam na lang. Sinabi ni Jin Chul na ang lakas ni Jinwoo ay katumbas lang ng isang ordinaryong tao. Dahil ang karaniwan sa isang rank E-hunter ay umaabot sa 70. Kaya nagtataka pa rin siya kung paano nakaligtas si Jinwoo mula sa napakahirap na dungeon. Nalungkot si Jinwoo sa resulta ng test. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi nila tinanong ang system window na kanina pa nasa kanilang harapan. Dumating na si Gina. Siya ang kapatid ni Jinwoo at nag-aalala siya dahil palagi na lang napapahamak ang kapatid sa tuwing pumapasok sa dungeon. Sinabi niya na sa oras na maulit pa ito ay titigil na siya sa pag-aaral at hahanap na lang ng trabaho upang matigil na rin siya sa delikadong propesyong ito. Humingi si Jinwoo ng paumanhin at tinanong kung nakikita ba niya ang system window. Ngunit naguluhan lang si Gina dahil wala naman siyang nakikita. Sinabi ni Jinwoo na huwag na niya itong intindihin at tinanong kung paano niya binubuksan ang inbox sa games kapag walang pindutan. Sinabi niya na open message ba ang kanyang tinutukoy. Naguluhan si Jinwoo at tinanong kung ano ang open message. Biglang na-recognize ng system ang kanyang command at nabuksan ang inbox. Sinabi ng notification na mayroon siyang daily quest. Nagtataka si Gina kung bakit biglang nagtanong si Jinwoo tungkol sa games. Sinabi ni Jinwoo na wala kasi siyang magawa dito sa ospital kaya sinubukan niyang maglaro. Ngunit ang totoo ay nabasa ni Jinwoo sa system na isa na siyang player. Sinabi ni Gina na mukhang okay naman ang kanyang kuya kaya aalis na siya dahil may klase pa ito. Makikita na nasa labas ng kwarto ang kanyang kaklase na si Song-yi at naghihintay. Napagtanto ni Jinwoo na nakadesenyo ang system upang tulungan ang kanyang development. Ngunit makakatanggap siya ng penalty kung hindi siya susunod. Tinanggap na niya ang daily quest. Nakita niya ng mga exercises ito. Ngunit may kapalit itong penalty kapag hindi nagawa. Sinabi ni Jinwoo na hindi niya ito magagawa dahil nasa ospital pa siya. Naisipan niya na matulog na lang muna. Lumipat ang eksena kay Jin Chul. Sinabi niya kay Gun-hee na walang second awakening na nangyari kay Jinwoo. Sinabi ni Gun-hee na isang malaking misteryo ang nangyari sa pinasok nilang dungeon. Dahil sobrang dami nang namatay sa kanilang grupo, at wala man lang silang nakitang kahit ano nang na-rescue nila si Jinwoo. Kaya kailangan nilang ilagay sa special case ang pangyayaring ito upang maging reference sa mga mangyayari sa hinaharap. Lumipat ang eksena sa Hunters Guild. Inutusan ng guild leader si Cha Hae-in na maging instruktor sa susunod na B-rank dungeon upang sanayin ang mga bago nilang miyembro. Sinabi ni Cha Hae-in na wala siyang alam sa pagtuturo. Sinabi ni Leader Choi na gawin lang niya ang normal niyang pakikipaglaban at siguradong malaki na ang matututunan ng mga bagong recruit sa kanilang makikita. Sinabi ni Choi na ang kanilang guild ay isa sa pinakamalaking guild sa kanilang bansa.
Ngunit pagdating sa lakas internationally ay wala ito sa kalingkingan ng ibang bansa. Bagamat wala ng pag-asa na mabago pa ang rank ng mga hunters, ay malaki namang improvement kung magkakaroon sila ng kasanayan sa pakikipaglaban. Makikita na natutulog pa rin si Jinwoo. Natapos na ang oras na ibinigay sa kanya ng system. At dahil hindi niya nagawa ang daily quest ay makakatanggap siya ng kaukulang parusa. Nagising si Jinwoo sa malakas na lindol. Nakita niya ang sarili sa gitna ng disyerto. Inakala niya na isang panaginip lang ito, ngunit may lumabas na malaking centipede monster, at sinabi ng system na kailangan niyang makasurvive sa loob ng 4 na oras. Nakita niya na susugod na ang monster, kaya nagpanik si Jinwoo at agad na tumakbo. Ngunit hinabol siya ng monster at hindi tinigilan. Nagulat naman ang nurse dahil nawawala si Jinwoo sa kanyang kwarto. 2 oras na ang lumilipas at tumatakbo pa rin si Jinwoo. Ang mga nurses naman ay kanina pa rin naghahanap sa kanya. Makikita na halos bumigay na ang katawan ni Jinwoo sa pagod. Mag-4 na oras na kasi siyang tumatakbo. Ngunit dahil gusto niyang mabuhay ay hindi siya sumusuko. Mabuti na lang naubos na ang oras bago pa man siya abutan ng monster. Sinabi ng system na nakasurvive siya at nakakuha ng reward. Bumigay ang katawan ni Jinwoo sa sobrang kapaguran. Nagtataka naman ang mga nurse kung ano ang nangyari sa kanya at agad siyang tinulungan. Lumipat ang eksena kay Johi kung saan iniimbitahan siya na sumali sa isang D-rank raid. Ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi pa siya nakaka-recover. Nalaman niya mula sa kausap na nagising na si Jinwoo kaya natuwa siya at nagpa siya na bisitahin ito agad. Narinig niya na pinag-uusapan ng mga nurse si Jinwoo. Sinasabi nila nakakagising pa lang niya sa coma ngunit nagsasanay na siya agad. Alam nila na mas mabilis makarecover ang mga hunter, ngunit nagtataka sila kung bakit hindi nakikinig si Jinwoo sa kanilang babala at patuloy lang na nagsasanay. Nagpahinga muna si Jinwoo. 4 na araw na rin ang nagdaan simula nang magising siya sa coma. Napagtanto niya na sa tuwing matatapos ang kanyang daily quest ay nagkakaroon siya ng 3 gantimpala. Ang una ay ang full recovery kung saan nawawala ang kanyang pagod. Pangalawa ang stat points na maaari niyang ilagay sa gusto niyang palakasin. Sa tuwing ginagawa niya ito ay nararamdaman niya na unti-unti siyang lumalakas. Ang pangatlo ay ang random box. Nagulat siya nang nakakuha ng susi. Dahil walang kwenta ang mga nakuha niya rito sa mga nakaraang araw. Sinabi ng system na ito ang susi sa instance na matatagpuan sa subway station. Naguluhan si Jinwoo kung ano ang instance. Ngunit base sa mga nakaraang araw ay napagtanto niya na maaaring isang event ito upang tulungan ang kanyang development. Kalaunan ay nakalabas na sa ospital si Jinwoo at binisita ang kanyang ina. Naalala niya ang nangyari, 4 na taon na ang nakakaraan. Bigla na lang nahimatay ang kanilang ina at hindi na nagising. Sinabi ng doktor na isa itong kondisyon na tinatawag na eternal sleep. Isa itong misteryosong sakit na nagsimulang kumalat kasabay ng mga portal. Bihira lang ang tinatamaan ng sakit na ito, ngunit ang problema ay wala pang lunas dito. Ang tanging magagawa lang nila ngayon ay ilagay ang kanyang ina sa life support. Kinailangan ni Jinwoo ng pera para sa kanyang ina at kapatid. Kaya kahit mahirap ay pumasok siya sa construction. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla siyang nag-awaken. Kaya maaari na siyang magtrabaho ngayon bilang hunter. Na-excite si Jinwoo at inisip na malaki na ang kikitain niya ngayon. Ngunit napagtanto niya na sobrang delikado pala nito. Dahil isa siyang mahinang hunter, kaya mababa ang tingin sa kanya ng ibang hunter at pabigat lang sa grupo. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nagpatuloy si Jinwoo sa pagsasanay at paggawa sa kanyang mga daily quest. Kalaunan ay pumunta na siya sa subway. Inilagay niya sa strength ang lahat ng available niyang stat points. Ginamit na niya ang susi at binuksan ang instance. Sinabi niya na tatakbo na lang siya palabas kapag hindi niya kinaya ang kalaban sa loob. Makikita na activated na ang portal kaya pumasok na si Jinwoo. Ngunit nang nasa loob na siya ay sumarado ang entrance. Nagtataka siya kung bakit ang pangkaraniwang tao ay nakakalabas dito. Ibig sabihin nito ay nasa loob siya ng ibang dimensyon. Hindi ito katulad ng pangkaraniwang dungeon kaya nagsisisi siya na pumasok siya dito at inisip na makakatakbo palabas. Sinabi ng system makalalabas lang siya rito kung matatalo niya ang boss monster or kung mayroon siyang teleportation stone. Ngunit dahil wala nito si Jinwoo ay wala na siyang magagawa kung hindi tapusin ang dungeon. Diskumpiyado siya sa sarili kung matatapos niya ba ito ng mag-isa. Dahil kahit sa normal na dungeon ay nahihirapan pa siya kahit may kasama. Nagpatuloy na siyang bumaba sa instance dahil wala siyang no choice. Tumambad sa kanyang harapan ang 3 goblin. Agad sumugod ang mga ito sa kanya.
Nakaiwas si Jinwoo sa kanilang mga tira. Ngunit makikita na sobrang nahihirapan siya dahil na rin sa tatlo ang kalaban. Madalas nilang pinapaligiran si Jinwoo at inaatake sa iba't ibang direksyon. Muntik na siyang tamaan ng isang goblin at gumulong-gulong siya. Kahit papaano ay napag-aralan na ni Jinwoo ang kanilang attack pattern. Kaya nang sumugod ulit ito ay na-counter niya ang kalaban. Mabilis na rumesponde ang mga kasamahan nito. Sinugod rin nila si Jinwoo ngunit nagawa ni Jinwoo na maka-counter. Napansin ni Jinwoo na lumakas siya ng bahagya. Ngunit hindi pa siya nakakapagpahinga ay may sumugod na namang bagong kalaban. Nasira nito ang kanyang sandata. Isa pala itong Steel Fang Lycan at mas malakas ito kumpara sa mga goblins. Iniisip niya kung natatakot ba siya. Dahil nanginginig ang kanyang tuhod at hindi siya makagalaw. Sumugod na ang Lycan at nasugatan siya nito. Alam ni Jinwoo na walang makaka-rescue sa kanya rito at wala rin siyang kasamang healer. Kaya ang isang malubhang tama ay siguradong katapusan na niya. Sumugod ulit ang Lycan at nagawa niyang makaiwas. Napansin ni Jinwoo na naging magaan ang kanyang katawan. Pinilit niyang labanan ang kaba at sinabi na hindi siya papayag na mamatay lang dito matapos ang kanyang mga pinagdaanan. Sinuntok niya ang Lycan ng buong puwersa at napagtanto niya na nasaktan niya ito. Maaaring resulta ito ng mataas niyang strength. Ngunit nakarecover ang Lycan kaya pinagsusuntok pa niya ito para i-counter. Napansin niya na parang walang epekto ang kanyang ginawa kaya tumakbo muna siya upang humanap ng magagamit na sandata. Bigla niyang naisip na may inventory sa system. Kinuha niya ang espada at hinati ang sumusugod na kalaban. Hindi niya alam kung bakit nasa loob ng kanyang inventory ang ilan sa mga gamit ng mga kagrupo niyang namatay. Ngunit malaking tulong ito lalo na't nasa delikado siyang sitwasyon ngayon. Sinabi ng system na nag-level up na siya. Naramdaman ni Jinwoo na nawala ang sakit ng kanyang katawan. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kanyang problema dahil may palapit pa na dalawang kalaban. Sinabi ni Jinwoo na hindi na siya natatakot. Ngunit ang problema niya ngayon ay nakastack ang kanyang espada. Kinakabahan na si Jinwoo dahil sumugod na ang dalawang Lycan. Eksakto naman na nabunot niya ang espada kaya inatake niya ang monster. Ngunit kagaya rin kanina ay kinagat ng monster ang kanyang espada. Sinabi ni Jinwoo na hindi na siya makakapayag na masiraan ulit ng espada. Kaya sinipa niya ang kalaban at nang bumitaw ito, ay itinuloy niya ang kanyang paghati. Sinabi ni Jinwoo na kumpara sa mga rebulto, ang mga asong ito ay walang-wala sa kalingkingan. Napansin ng Lycan na delikado na siya kay Jinwoo kaya nabahag ang buntot nito at mabilis na tumakbo. Nagpahinga muna si Jinwoo. Napansin niya na level 2 na siya at tumaas ng 1 puntos ang kanyang mga stats. Sinabi ni Jinwoo na magdadahan-dahan muna siya at tiningnan kung may drop ang mga monster. Nakakuha siya ng Lycan Fang. Nakita niya na may shop sa system. Ngunit hindi pa siya pwedeng bumili kaya sinubukan na lang niyang magbenta. Iniisip niya kung magkano ang katumbas ng 20 ginto sa pera nila. Nakita niya ang kanyang bag at naisip na kung magtatagal pa siya rito ay maubusan na siya ng pagkain. Kailangan niyang makakuha ng teleportation stone o kaya mapatay ang boss monster bago pa siya mamatay sa gutom. Sinabi ni Jinwoo na hindi pa niya kakayanin ang boss monster ng instance. Ngunit kung makikipaglaban muna siya sa mga monsters upang magpa-level ay baka magkaroon siya ng pag-asa. Nakita niya na bumalik ang Lycan kanina ngunit ngayon ay marami na itong kasama. Sumugod agad ang mga ito. Sinabi ni Jinwoo na ano pang ikatatakot niya kung naranasan na niyang mamatay dati. Isa-isa niyang pinagtataga ang mga sumugod na Lycan. Nakagat siya ng isa sa mga ito at napaligiran. Ngunit hindi na siya natatakot at pinagpapatay pa ang mga kalaban. Sinabi niya na hanggat humihina siya ay patuloy siyang makikipaglaban. Sa dami ng napatay ni Jinwoo ay nag-level up siya ng nag-level up. Nang maubos niya ang mga kalaban ay nakakuha siya ng title na Wolf Assassin. Ang title na ito ay may bigay na magandang buffs. Ipinakita ang bangkay ng mga monsters na kanyang napaslang at makikita rin na halos masira na ang kanyang espada. Sinabi ng system na nakakuha siya ng 2 espada, 1 cloak at 34 na wolf fangs. Nakakuha na rin siya ng teleportation stone ngunit ayaw na niya itong gamitin. Naisip kasi ni Jinwoo na baka mawala na ang instance kapag umalis siya. Nanghihinayang siya na baka hindi na maulit ang ganitong klaseng pagkakataon kung saan nakakapagpa-level siya ng mabilis. Pinili ni Jinwoo na magpatuloy kaya pumasok pa siya ng mas malalim. Nakatagpo pa siya ng maraming monsters at sa bawat pag-level up niya ay nagiging mas madali sa kanya ang mga kalaban. Napansin niya na ang kulay ng pangalan ng mga monster ay nagbabago habang siya ay lumalakas. Ang kulay orange ay halos kasing lakas niya, ang kulay puti ay mas mahina sa kanya, at ang kulay pula ay mas malakas.
Napansin ni Jinwoo na mas malakas na siya sa mga wolf dahil kulay puti na ang pangalan nito. Ganoon pa man ay nararamdaman ni Jinwoo na may mas malakas pang kalaban sa ibabang bahagi ng subway. Napansin na rin niya na hindi tumataas ang kanyang level kaya napag-isipan na niyang bumaba dahil wala na siyang nakukuhang experience sa floor na ito. Nakarating na si Jinwoo sa platform. Kasunod nito ay may umatake sa kanya at nasira ang kanyang espada. Tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking ahas. Nakita niya na kulay orange ang pangalan nito. Ibig sabihin nito ay halos magka-level lang sila. Ngunit protektado ang buong katawan nito ng makapal na kaliskis kaya hindi rin ito tatablan ng ordinaryong espada. Sumugod na ang boss monster kaya tumakbo si Jinwoo. Iniisip niya kung paano niya ito lalabanan dahil walang silbi ang kanyang espada sa kapal ng kaliskis nito. Tinamaan siya ng buntot ng ahas at tumilapon sa tubig. Wala siyang magawa kung hindi iwasan lang ito. Tinamaan na naman siya ng buntot at tumalbog ng mas malayo. Kasunod nito ay nakita niya ang bago ng tren na palapit sa kanya. Muntikan na siyang tamaan nito. Inakala ni Jinwoo na malakas na siya dahil sa mga nakuhang level up, ngunit ngayon ay wala pa rin siyang magawa sa kalaban. Sawang-sawa na siyang tawaging pinakamahina kahit pa ginawa niya ang lahat upang lumakas. Palagi na lang siyang tinatapakan at minamaliit ng mga mas malakas sa kanya. Hindi na niya kayang manatili sa ganitong sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging malakas, at ito rin ang dahilan kung bakit siya pumasok dito sa instance. Sumugod siya sa boss monster at sinaksak ito. Pinagtataga niya ito at sinakmal siya ng malaking ahas. Bahagyang nawala si Jinwoo. Makikitang nakakapit siya sa lig ng boss monster. Sinabi ni Jinwoo na inilagay niya ang lahat ng kanyang stat points sa strength at kinapitan ng mahigpit ang ahas. Nasaktan ng monster kaya ibinalibag niya si Jinwoo. Ngunit matindi ang determinasyon ni Jinwoo at kinapitan pa ng mas mahigpit ang malaking ahas. Sumabog ang dugo nito at nagpumiglas. Makikitang sobrang nasasaktan ito. Kalaunan ay naubusan ito ng supply ng dugo sa ulo at namatay. Sinabi ng system na natalo niya ang boss monster. Nag-level up si Jinwoo at nakakuha ng magandang klaseng sandata na may bleeding effect at paralysis. Nakakuha rin siya ng lason mula sa venom gland ni Kasaka. Sinabi ng system na dahil natalo na ang boss monster, ay babalik na sa dati ang lahat. Lumabas na sa subway station si Jinwoo, ngunit wala siyang nakita kahit isang tao. Sinabi ng isang sundalo na bawal ang sibilyan sa lugar na ito. Nakita ng sundalo na may hawak siyang punyal, kaya tinanong nito kung isa siyang hunter. Kinumpirma naman ito ni Jinwoo kaya agad na humingi ng paumanhin ang sundalo at sinabing sumunod siya sa kanya. Napansin ni Jinwoo na nagkaroon ng dungeon break. Sinabi ng sundalo na halos napatay na ang mga minions at ang boss monster na lang ang natitira. Naramdaman ni Jinwoo ang malakas na aura ng kalaban. Isa itong malaking golem. Makikita ang mga hunter na nakikipaglaban sa boss monster habang ang mga sundalo naman ay pinipigilan ang mga marites. Ang mga hunter ay nahihirapan na dahil sobrang lakas ng depensa ng golem. Nakita ni Jinwoo na mababa ang kanilang mga rank. Kaya kahit ang pinakamalakas nilang tira ay walang epekto sa boss monster. Nakita rin niya na kasama nila si Juhi at parang wala ito sa sarili. Sinabi ng isang hunter na mag-heal siya. Ngunit nang ginawa niya ito ay naalala niya ang rebulto kaya nasira ang kanyang konsentrasyon. Sinabi ni Jinwoo na hindi pa rin nakaka-recover sa trauma si Juhi at dahil dito ay naisipan na niyang tumulong. Sinabi ni Jinwoo na may trauma rin siya ngunit ang boss monster na ito ay walang binatbat sa boss monster na nakalaban niya sa instance kanina. Tinanong ng isang hunter kung matagal pa ba ang kanilang backup. Hindi na kasi nila kayang pigilan pa ang boss monster. Bumuelo na si Jinwoo at ibinato ng malakas ang kanyang espada. Nabasag nito ang depensa ng boss monster, kaya nagawa na ng mga low-rank hunters na saktan ito at talunin. Nagtataka ang tank kung paano nabasag ang depensa ng golem. Dahil lahat sila ay kanina pa umaatake, ngunit wala silang magawa. Nakita niya ang sirang espada at tinanong sa sundalo kung kanino ito. Sinabi ng sundalo na dala ito ng isang hunter kanina, ngunit ngayon ay hindi na niya makita. Umalis na si Jinwoo dahil hindi niya inaasahan na magiging ganun kalakas ang impact ng kanyang tira. Napansin ni Juhi si Jinwoo na naglalakad sa malayo. Dito na po natapos ang arc na ito. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.